Sa isang tahimik na sulok ng kanilang silid-aralan, naroon si Maya, isang chubby na dalagang nakayuko. Habang ang mga bulungan at tawanan ay tila mamapatak ng ulan na bumubuhos sa kanyang puso. Ang mga salitang malaki at wala man lang dating ay nag-aalab sa hangin, pero hindi siya sumasagot. Sa kanyang kalooban, may naglalaban na damdamin, hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil sa pagod na dulot ng pang-araw-araw na pangbubuli. Sa kanyang mga mata, matindi ang pagninilay. Bakit ako? Sa kanyang dorm room, sa ulalim ng malambot na liwanag ng lampara, tumingin si Maya sa salamin. Ang refleksyon niya ay hindi lamang isang mukha o katawan, kundi isang simbolo ng kanyang paglalakbay. Tahimik siyang umiyak. Ang mga luha ay parang mga bituin na nahulog sa kanyang pisngi. Walang dramatic na musika, ngunit puno ng damdamin. Sa unang pagkakataon, tinanong niya ang sarili, ako ba talaga ang problema? Ngunit sa isang umaga, habang naglalakad siya sa campus na niyuyugyog ng sikat ng araw, nagdesisyon si Maya na hindi na siya gaganti. Hindi na siya mag-a-announce ng tanumang pagbabago. Sa halip, ang kanyang pagbabago ay umusbong mula sa disiplina, hindi mula sa galit. Ang bawat hakbang ay tila nag-aanyaya sa bagong simula, bawat paghinga ay puno ng pag-asa. Hindi nagtagal, unti-unting nagbago siya sa mga tao. Hindi lang ang kanyang katawan, kundi pati ang kanyang boses at pananaw. Sa isang espesyal na okasyon, pumasok siya na may kalmadong ngiti at eleganteng damit. Ang mga tao sa paligid ay nagulat, hindi sa kanyang hitsura kundi sa kanyang presensya. Parehong tao, ibang aura. Ang kanyang kahinahunan ay higit pa sa anumang salita. At sa huli, habang naglalakad siya sa ilalim ng malambot na liwanag, narinig niya ang sariling boses na tila umaawit sa kanyang puso. Hindi ako naging maganda para mapansin mo. Naging buo ako para hindi na ako mawala sa sarili ko. At kung sexy ang tawag mo sa isang babaeng alam ang halaga niya, oo, ako yon. Mula sa isang tahimik na dalaga, si Maya ay naging simbolo ng lakas at tiwala sa sarili. Hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan.